Tag-ulan na naman at tagtunaw na naman ang halaman natin. Ito yung 5 tips para mapaganda mo at iwasan ang pagkatunaw ng mga halaman mo. Hello viewers, ako po si Donna at nagsishare po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. Number 1 na magpapaganda ng halaman mo ay bumili ka ng pang-pesticide or yung pangpamatay ng mga peste sa mga halaman mo. Kasi kahit hindi mo nakikita, lalo na pag tag-ulan, maraming peste ang lumalabas sa mga halaman natin. Maraming mga lumalabas na fungus, gnats, pagtutunaw ng mga ugat, yun yung nangyayari sa kanila. Sa ilalim kasi ng pot natin, sa ilalim ng potting mix natin, di natin napapansin kaya nalulusaw yung mga dahon at yung mga stem, tapos yung roots ng halaman natin kasi yung fungus gnats or yung mga mealybugs na pumapasok dito sa ilalim ng mga halaman natin ay kumakain na ng ugat hanggang sa malusaw na yung ugat natin. Hindi natin napapansin yan kasi maliliit lang sila, hindi masyadong nakikita ng mga mata natin, hindi masyadong visible sa mga mata natin. Mas maganda yung i-prevent na natin sila bago sila matunaw, bago sila malusaw. Kasi ngayong tag-ulan, laging basa ang potting mix na ang halaman natin, lalo na kung hindi ka magre-repat, malulusaw at malulusaw, lalo na yung mga aglaonema mo pag hindi ka naglagay or nagbigay ng pesticides sa kanila. May mga mabibili ka namang murang pang pesticides or yung mga pamatay na yung mga mealybugs na yan, yung mga langgam na yan. Kasi once na makita mo yung mga halaman mong may mga langgam, mga hoya pa yan, or kung ano pa yung mga trailing plants mo dyan, kasi di natin maiiwasan yan. Pag merong langgam na sa potting mix na yan, ibig sabihin may mga mealybugs yan na kinakain ng langgam doon sa loob. Kaya sila nilalanggam. Kasama na yung ugat na wala na rin silang nutrients na nakukuha, plus kinakain na rin yung ugat ng mga mealybugs at ng langgam. Kung favorite mo yung mga aglaonema or talagang mahilig ka talaga sa mga aglaonema, sa mga crotons na yan, kailangan mong mag-spray every 2 months or lalong higit pagka maulan. Kasi ayun yung kinakapitan, mas mabilis dumami yung mga fungus gnats at mga mealybugs, mga aphids pag tag-ulan. Kasi gustong-gusto nila yung may humid na environment, yung medyo malamig-lamig kaunti, na medyo basa yung potting mix or basa yung environment, yun yung mas mabilis silang dumami. Kaya kailangan mo mag-provide kung gusto mong hindi malusaw at mapaganda pa ang mga aglaonema mo, crotons pa yan, or kahit yung mga matitibay pang mother plant mo. Number 2, para mapaganda mo ang halaman mo ngayon, lalong higit sa tag-ulan na to, ay kailangan mong ipasok-pasok yung mga halaman mo. Mag-provide ka ng shaded pwesto para sa kanila. Shaded na may tarpaulin, yung makakaiwas siya sa ulan or hindi masyadong araw-araw basa yung potting mix nila. Kasi pagka laging basa ang potting mix nila, hindi sila katulad ng mga philodendron. Itong mga aglaonema na to, nalulusaw sila pagka araw-araw umuulan, araw-araw silang nababasa. Buong maghapon sila or ilang araw, isang linggo silang basa yung potting mix nila. Nalulusaw yung mga dahon nila, nalulusaw yung mga ugat nila sa ilalim hanggang sa unti-unti nang malusaw yung mga stem nila. Same sa mga manjula, danas ko yan sa mga manjula ko, na araw-araw silang basa, walang humpay na tag-ulan or walang humpay na dilig sa kanila or walang humpay na basa ang potting mix nila. Isang linggong basa ang potting mix nila, lusaw ang mga stem nila, pati yung mga ugat nila. Same sa mga succulents at mga forever rich. Kung favorite mo yung forever rich, kailangan itago-tago muna siya ngayong tag-ulan na to. Kasi katulad sila ng mga aglaonema na makakapal ang dahon, na may mga tubig dyan sa loob ng nila, makakapal yung stem nila at yung mga ugat nila, pare-pareha silang malulusaw pagka laging basa yung potting mix mo, tapos walang aeration doon sa pwesto. Marami naman dapat isaalang-alang para magpaganda mo ang mga halaman mo, pero dapat i-provide mo sa kanila ang kailangan nila. Katulad ng sunlight, watering, yung potting mix niya, yung repotting, kailangan din yan sa halaman natin. Fertilizer, kasi kailangan din ng halaman natin na mabigyan siya ng fertilizer, lalo na pag mother plant. Pest control, lalong higit. Kasi lalo na pag tag-ulan, kahit hindi nga tag-ulan, ang halaman natin mas maganda, i-provide yung i-prevent yung mga peste na yan bago pa sila kainin ng mga peste. Meron namang mabibiling mga tarpaulin, katulad ng mga sakulin, yun, medyo 100 plus lang makakabili ka na yan sa Shopee. Tapos pwede mo na siyang sa mga halaman mo na, lalo na sa aglaonema, kasi kung lagi siyang nauulanan, lusaw talaga yan. Marami namang mga aglaw na nagtatribe kahit natakulan, kahit laging basa yung potting mix, kahit laging nauulanan sila, kahit naka-directsan sila. Merong mga aglaw, pero yun yung mga native dito sa atin sa Pilipinas. Pag ang aglaw mo, yung mga ganito, mga galing sa Malaysia, mga galing sa China, mga plants na yan, ay hindi yan siya mag-survive pagka laging basa yung potting mix. Pero syempre naman, iba-iba yung pwesto natin. Hindi ko rin masasabi kung sa inyo ay magta-tribe. Ayan yung potting mix to sa kanila. Meron akong ganito, yung sphagnum moss. Meron din akong, eto, ang tawag dyan,
yung loam soil. Meron din akong, ito loam soil din to. Oh, loam soil lang din yan, pero nagta-thrive siya. Diba? Ilang taon na to sa akin, pero ayan, patuloy yung dahon niya, nagkaka-babies yan, mga mother plant ko na yan. Pero, bonggang-bongga pa rin ang mga ano na yan. Yun lang yung pag-aalaga ko sa mga aglonema. Para hindi sila maglusaw, mag-provide ka ng shade or yung matatakpan sila, yung hindi sila masyadong mauulanan ngayong tag-ulan. Number 3 na tips para mapaganda mo ang mga halaman mo. Ito, paulit-ulit ko itong sinasabi dito sa channel ko. Kasi aeration talaga ang pinakabongga para mapaganda mo ang halaman mo, para mapatribe mo ang halaman mo, para hindi sila maglusaw, hindi sila mag-suffer ng anong root rot, kahit pa lagi mo silang nababasa, lagi pa silang nadidiligan, ay kailangan may aeration sila para mag-thrive sila. Kasi kung wala silang aeration, di sila nakakahinga, medyo dikit-dikit na yung mga ano nila, wala na silang mga space diyan sa pwesto nila, ay naglulusaw talaga sila. Madalas ganon, kahit na mapa-mother plant pa yan, propagation pa yan, pag pinasok mo sa loob ng, or yung medyo malalim na, or medyo hindi na inaabot ng hangin, maglulusaw at maglulusaw yun. Kasi may mga fungus nuts, may mga ang tawag doon, amag na nangyayari, or kumakain ng mga stem nila, ng mga, yung potting mix, nagkakaroon ng amag kasi laging basa yung potting mix. Or worst case scenario, hindi mo nadidiligan, naglulusaw siya kasi natuyo na yung potting mix niya, kasi hindi mo na siya masyado nakikita, gawa ng malayo na sa'yo or napailalim na yung pinaglagyan mo. Aeration sa halaman, sa pwesto mo, aeration dyan. Mag-provide ka ng electric fan na paikot-ikot, kahit 2 hours lang, magpaikot-ikot ka ng electric fan sa pwesto mo para magkaroon sila ng aeration or matuyo yung potting mix nila, or ma-feel nila na parang nasa jungle feels pa rin sila, or nasa jungle sila, kasi doon talaga nagmula ang halaman, di ba? Syempre, i-mimic natin yung pwesto doon sa forest. Tapos, plus pa doon, yung potting mix mo dapat may aeration, kasi kung wala namang aeration doon sa potting mix mo, hindi ka gumamit ng rice hull, hindi ka gumamit ng mga pumice or yung perlite, talagang maglulusaw yung mga halaman mo. Hindi siya gaganda, maglulusaw unti-unti, nauubos yung mga dahon, naglulusaw yung mga dahon sa ilalim, tapos nagkakaroon ng dahon sa ibabaw kaunti, tapos malulusaw naman sa ilalim. Yun yung ikakamatay na nila. Unti-unti na silang mag-deteriorate hanggang sa malusaw na at maubos na yung mga dahon ng halaman mo. Bigyan mo sila ng aeration, mapapating mix pa yan. Kahit yung rice hull lang, 50% rice hull, 50% na loam soil, pwede na yun. 50% na rice hull or 50% na coco peat, mag-ano na yan, magta-thrive na yan. Kahit yung mga manjula pa yan, kahit anong mga potos pa yan, na pag ipopropagate mo, bet nila yung ganong 50% na rice hull, tsaka 50% na loam soil, or 50% na rice hull, 50% na coco peat. Kahit itong mga ganito, mga aglaw, kasi danas na danas ko yan, lalo na sa mga baby na pinapropagate ko sa mga aglaw, nabubuhay sila. Number 4, para mapaganda mo at mapatribe mo pa yung mga halaman mo, kahit mapa-mother plant pa yan, ay kailangan mong mag-repat. Kailangan mong mag-repat kasi pag punong-puno na yung potting mix niya ng ugat, mabilis na silang mauhaw, malulusaw na yan, unti-unti nang mababawasan yung mga dahon yan hanggang sa maubos yung mga dahon yan. Pag lagi mo silang nakakalimutang idiligan kasi nga punong-puno na yung pot niya, ng roots niya, mabilis na siyang mauhaw, doon na siya maglulusaw, magtutuyuan ng mga ugat niya, pati yung mga dahon niya. Pag nakita mo yung mga halaman mo na talagang lagi nang nagkakaroon ng mga lusaw-lusaw na mga dahon, kailangan mo na silang irapat. Ang mga halaman natin, hindi yan magta-thrive kung hindi natin sila aalagaan. Or meron kasi mga halaman na mga less maintenance, pero syempre yung maintenance na yun, ipoprovide mo pa rin yun sa kanila kahit na sabihin less maintenance sila. Kasi pag nakita mo naglulusaw na yan siya, yung mga ugat nila ay naglulusaw na, kailangan mo sila palitan ng potting mix. Ang potting mix kasi, ang pinakakailangan ng halaman natin, pagka kulang na yung potting mix mo, or talagang halos wala na siyang makuha ang potting mix, kahit pa yung matitibay na halaman na yan, wala na silang nakukuhang minerals doon sa potting mix nila, wala na silang mabuhay kasi wala na silang pinagkukuhanan, lalo na pag nakapaso ang halaman natin. Pero kung nakadirect naman yan, nakadirect soil naman yan, yun yung pwede mong less maintenance, or talagang pabayaan na lang sila doon. Pero kahit pa paano, syempre dapat chine-check mo pa rin kahit naka-direct soil pa yan. Kaya ang ginagawa ko, pagka alam kong nagtutuyo na yung mga dahon ng halaman ko, check ko yung roots. Tapos pagka nakita kong na talaga siya, root bound na talaga siya, lalagay ko na yan dito sa harapan ko, kasi para pag umupo ako dito, nagbalot ako ng halaman, ire-repat ko yung mga kailangan kong iripat para hindi ko sila makalimutan. Kasi once nakalimutan natin na iripat yung mga dapat nang iripat na halaman na super root bound na talaga, doon sila unti-unting mamamatay. So pagsisisihan natin, pag nalusaw na, i-save natin,
hanggang sa hindi na natin masakit pa sa puso pagka sinisave mo yung halaman tapos hindi mo siya na-save. Number 5 na tips para makapagpaganda ka ng halaman ay mag-prune ka sa halaman mo. Mag-prune or mag-propagate ka sa halaman mo. Kasi pagka ang halaman natin ay super dami ng babies, kailangan na silang putulin or iwalay sa mother nila. Pag hindi mo nagawa yun, maganda nga sila pag lash. Maganda naman talaga ang halaman pag lash na. Pero pagka nag-aagawan na sila ng mother plant at ng babies, ay doon na sila maglulusawan. Doon na sila mamamatay. So sayang ng plants, kailangan nating mag-prune. Ang maganda naman kasi sa halaman, kahit pa yung mga ganito, kahit pa yung stem nito, putulin mo siya, magkakaroon yan dyan siya ng mga new growth point pagka inano mo yan siya, pinutol mo or pinrun mo siya or pinropagate mo siya. Marami namang uri ng pagpopropagate na safe para hindi ka malusawan ng ipopropagate mo. Merong markot lang or lalagyan mo lang siya dito ng ano sa ilalim ng kokopit or ng ano para mapaugat mo siya. Pag may ugat na, tsaka mo sila putulin. Ayun yung mas safe na yun. Huwag ka na lang magputol lang kung hindi ka pa marunong masyado mag-propagate. Huwag ka na lang magputol ng plants mo. Pero mas maganda sa halaman natin para mapaganda mo, mapalash mo ang mga halaman mo ay mag-propagate ka, magputol ka. Maraming benefits ang pagpo-propagate or yung pagpupurun natin sa halaman natin. Kung gusto mo malaman more on sa pagpupurun, kung ano mga benefits nito, ayan, click mo yung video na yan.